We will talk to them soon in a very well-defined manner in the spirit of committee. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. Kayo naman, tong mga DDS, kinabahan naman agad. Eh, ang sabi lang naman, mag-uusap. Masama ba yun? Masama ba yung nag-uusap? Sige ako. Kasi, ano ba naman masama sa pakikipag-usap? Eh actually, kung nakikipag-usap lang ang partido ni Duterte, di wala ang problema. Walang problema. Eh kaso mo, di nakikipag-usap eh. Oo, mayabang pa. The alter egos of the president should resign from their position if they are not comfortable with or are in opposition to the pronouncements of the president. They are an embarrassment to the president. Uy, may ganun? Kailan pa kayo naging tagapagtanggol ng welfare ng Pangulo? SALT2. Kailan pa kayo naging tagapagtanggol ng interes ng Pangulo? Pag-usapang ICC lang naman. Kayo nagkakaroon ng pagkiling o pagkampe kay PBBM. Si Bato de la Rosa nagparamdam na naman. Nahubaran yung kanyang pagkatakot sa ICC. Alam niyo mga kochero, tuwing pag-uusapan ng ICC, pansinin niyo, si lang ang lagi nagre-react. Si Bato. Hindi talaga siya mapalagay. Ewan ko kung bakit. Baka lang naman, di ako sure. Baka kasi dahil siya yung architect ng drug war. Baka kasi kung di man siya yung architect, siya yung implementor ng war on drugs. Oo. Baka lang naman kasi. Baka lang naman kasi nung panahon na si Digong Pangulo, malakas ang loob nilang lahat at nakapagbitaw sila ng mga salita na hindi naman talaga dapat nila binibitawan tulad ng kinumpirma nila na may reward system ang drug war. So, medyo kinakabahan si Bato. Kaso mo, mga kochero, recently, na-vlog natin ito last week. Mga kochero, ang Pilipinas, mukhang nagiging chami-chami na kay ICC. Yan yung announcement last week ni Secretary Remulla. Philippines is open to talking with ICC, says DOJ. So medyo soften na yung ating posisyon sa ICC. Sabi nga ni Secretary Remulla, we will talk to them soon in a very well-defined manner in the spirit of committee. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. Kayo naman, tong mga DDS, kinabahan naman agad. Eh, ang sabi lang naman, mag-uusap. Masama ba yun? Masama ba yung nag-uusap? Sige ako. Kasi, ano ba naman masama sa pakikipag-usap? Eh actually, kung nakikipag-usap lang ang partido ni Duterte, di wala ang problema. Walang problema. Eh kaso mo, di nakikipag-usap eh. Oo, mayabang pa. Mayabang pa. Anong sinabi niya? Anong sinabi niya nung hearing doon sa lower house? I've been waiting for ICC. Napakatagal naman ng ICC, sabi ni Digong. Pero nung nandyan na, ngayong medyo ramdam mo na yung banta, parang nanginginig-ginig na. Tahimik bigla. Tahimik, di ba? Simula nung pinasabog nila yung issue sa blank documents, tahimik, 1 linggo na. Oo, ganun lang siya. Papasabog lang, tapos wala na. Tatahimik ulit. Mag-hibernate ng mga isa, 2 buwan. Pero nagsalita rin naman yung mga DDFs, pero hindi si Digong mismo. Ang nagsalita ay ang Secretary of the Department of Interpretation and Explanation for the Dutertes, none other, Sal2 Panelo. Sabi ni Sal2 Panelo, mag-resign ka na, Remulla. Bakit Sal squared? Kasi kung ano yung propaganda ni Digong, yun ang gagawin niya. Kung ano man yung propaganda. Siyempre, para may retention. Ulit-ulitin niya para may retention. Pero itong sinabi ni Sal2, mag-resign na raw si Remulla. The alter egos of the president should resign from their position if they are not comfortable with or are in opposition to the pronouncements of the president. They are an embarrassment to the president. Uy, may ganun? Kailan pa kayo naging tagapagtanggol ng welfare ng Pangulo? SALT2. Kailan pa kayo naging tagapagtanggol ng interes ng Pangulo? Pag-usapang ICC lang naman. Kayo nagkakaroon ng pagkiling o pagkampe kay PBBM. Anong ending nun? User lang kayo, manggagamit. Never naman kayo naging concerned sa posisyon ng Pangulo. Ang gusto lang nito ni Sal2 Panelo ay isulong kung ano yung agenda ni Digonggong. Yun lang ang gusto niya isulong. Kaya ganyan ang comment. Actually, mga kochero, kung merong suggestion ng mga DDS, gawin mo yung kabaliktaran. Kasi yun yung tama. Yun yung maganda, yun yung legal, yun yung tama. So, mga kochero, ito lang ang hindi nila naisip. Do you think si Remulla ay gumagalaw independent of PBBM? Sa palagay ba ni Panelo, si Remulla ay gumagalaw ng hiwalay at walang abiso galing sa Pangulo? Siyempre, may abiso yan. May paalam yan, may katok yan. Mr. President, ICC andito, inukulit ako. Ano bang gagawin natin? Sige, kausapin na. Okay na yan. Sige, kausapin na lang natin. May basbas yan.
Hindi pwedeng wala. Kaya nga DOJ secretary pa rin siya. But anyway, nagsalita na rin naman ang palasyo dyan. O, sabi, the Philippines will respond favorably if Interpol acts on ICC probe. Ito yung patunay nung sinasabi ko sa inyo. Pero mga kutsero, ito nga, may comment si Bato de la Rosa. Sabi ni Bato de la Rosa, ito. Bato de la Rosa slams ICC anew. Leave us alone. Ngayon lang siya nag-react, January 27, delayed reaction. Sabi niya, go ahead. Kung anong gusto nila, hindi namin sila makokontrol. Kung engage nila, sige lang, go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Eh, ang problema mo, Senator Bato, it's not about what you believe. It's about what the law says and what the rules say. Wala akong kinalaman dyan ng paniniwala mo. Ano ba ang sinasabi ng batas? Ano ba ang sinasabi ng jurisprudence natin? Kaya nga, mga kotsero, nung sinabi niya, ito, he vowed to go to the Supreme Court to seek judicial relief if the ICC insists on its investigation of the drug war. Alam mo, Senator Bato, dapat sigurado ko na meron kang team ng mga abogado. Sure ako dyan na meron kang team ng abogado, Senator Bato. Dapat po, Senator Bato, ikaw ay kumukonsulta sa team of lawyers mo. Kasi kapag pumunta kayo ng Supreme Court at hihingi kayo ng judicial relief, let's say hihingi kayo ng TRO, magpa-file kayo ng TRO, tapos petition for certiorari, laban sa PNP at sa Malacanang, dapat meron kayong pinagbabasihang legal or tinatawag nating legal basis. Meron kayo dapat pinagsasabihan. Kaso mo, mga kotsero, ang problema kasi mukhang hindi natanong ni Bato de la Rosa yung kanyang mga abogado, meron na tayong jurisprudence yan. Although it's obiter dictum, but paulitin lang ng Supreme Court yung kanilang sinabi. But anyway, ito nga, puntahan natin yung balita. Ay yung decision muna ng Supreme Court. Ito yun, mga kotsero. Sabi kasi niya, pupunta siya sa Supreme Court. Meron na tayong decision sa Supreme Court. Ayan page 87. GR numbers 238875. Consolidated case kasi ito 239483, 240954. Consolidated case. This is, if I'm not mistaken, Aquino, De Lima, Ontiveros, Pangilinan versus Executive Secretary Rodrigo Roa Duterte, tsaka meron pang isa. So, ano ang jurisprudence? Ano ang sinabi ng Supreme Court dito tungkol dyan sa ICC? Sabi, withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations it has incurred as a member. Kahit daw nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute, hindi ibig sabihin na wala tayong obligasyon sa ICC. Supreme Court may sabi niya. Sabi, Supreme Court a state party withdrawing from the Rome Statute must still comply with its provisions. Kailangan daw sumusunod ka pa rin sa provision. Even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Whatever processes was already initiated before the International Criminal Court obliges the state party to cooperate. Ayan na tayo. Anong sinasabi dito? Hindi raw porke nag-withdraw na tayo, wala na tayong obligasyon sa ICC. Kung ano man yung naumpisahan natin sa ICC, ay may responsibilidad ng ating Estado na makipag-cooperate sa ICC. Kailan ba naumpisahan yung kaso ng crimes against humanity laban kay Rodrigo Duterte? 2017, 2018. Kailan tayo nag-withdraw? 2019. Kaya nga ang sabi, until the withdrawal took effect on March 17, 2019, the Philippines was committed to meet its obligations under the Rome Statute. Any and all governmental acts up to March 17, 2019 may be taken cognizance of by the ICC. Pasok na pasok kay Digonggong. Yung subject ng mga cases, mga kotsero, from 2011 to 2019, if I'm not mistaken. Kasi kasama yung Davao Death Squad. Ito yung matindi. Consequently, liability for the alleged summary killings and other atrocities committed in the course of the war on drugs is not nullified nor negated. The Philippines remain covered and bound by the Rome Statute until March 17, 2019. Ayun na nga ba? Yun ang desisyon ng Supreme Court. Tutuusin. Yan na yun. Mukhang nag-agree ang Supreme Court dito sa sinabi ng partido nila De Lima, nila Bam Aquino, nila De Lima, nila Ontiveros. Mukhang kumampi ang Supreme Court sa kanila. Ano ba yung binasa ko sa inyo? Mga kotsero, itong binasa ko sa inyo, sinasabi ang konsepto ng reverse complementarity. Ibig sabihin, di ba,
tinuruan tayo o sinabi sa atin na si ICC operates under a complementarity rule. So, ibig sabihin, kapag wala ng judicial system sa Pilipinas, walang makuha ang hustisya sa Pilipinas, ang mga nasa Pilipinas can go to ICC to file a case against the sitting president. Yun ho yung complementarity. Meron ding reverse complementarity. Anong ibig sabihin? Dahil yung judicial system na sa Pilipinas, alam niya na hindi siya makakakuha ng hustisya. Si judicial system mismo ng Pilipinas ang pupunta kay ICC at magsasabi, kayo na ang duminig. Yun yung reverse complementarity. Good luck.